So yun ang ano, tapos na tayong kumain sa Jollibee. Bida ang saya. So yun, shout out ho sa mga ano dyan, nag-aabang sa update sa mga ganap dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ito sa lugar, no, sa premises or within the vicinity of Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa tawag dyan? Kingdom Hall or Kingdom, no? Kung saan matatagpuan yung ano, yung kanilang simbahan, yung kanilang Jose Maria College, tapos yung kanilang Kingdom. So dito pa lang sa area, within the vicinity, may mga ano tayo dito, mga nakikitang maraming mga kapulisan talaga, no? Persinto talaga sila. Yung kanilang visibility. So, just like ano, no, mga mainstream media, lagi sila nakaantabay. So tayo naman, dito lang din naman tayo sa Davao ngayon. Wala pa tayong schedule for Lakwatsa, outside Davao. Vlog mo muna tayo dito. At kumbaga para ano, no, parang curiosity na rin para sa akin bilang taga Davao. Tapos yun, medyo puro na tayo napapanood sa mainstream media. So yun ang ano, bali meron tayong ano, nakikitang mga live streaming ng mga mainstream media natin dito sa Pilipinas. Mga video coverage show nila na nagsasabing ang hindi daw talaga alis itong mga kapulisan sa lugar hanggat hindi nila nakukuha, hindi nila na nahuhuli ang kanilang ano, tinutugis, no, na si Pastor Apollo Kibuloy. So ramdam ko yung ano, no, yung pressure, no, sa mga kapulisan na ibig sabihin talagang ano, madalian as soon as possible. So di ko alam kung bakit talagang nagmamadali. Meron ba silang ultimatum? Meron ba silang ano nan? Due date, ano pa tawag dyan? Deadline? Meron ba silang hinahabol na oras na kailangan talagang mamadaliin, no? To the point na naging ano na, medyo maharas, no? Medyo persahan na yung ano, nagiging hakbangin ng ating mga kapulisan. Lalo na kanilang pinaka-leader, no, na si Sir Tory. Bakit siya tinawag na Diwata Tory? So ito yung ano dito, ganap. Ganun pa rin, no? Traffic pa rin siya talaga, hindi lang pala gabi. So anytime, 24/7 talaga to dito, nagiging traffic. Congested yung area kasi nga yung 3 lanes sa kabila bound for papuntang north part of Davao. So ano siya, ginawang 1 lane na lang, no, single lane. O gaya niyan, kita nyo naman, di ba? So nagkakaroon ng bottleneck sa area na yan. Di ba? Nagkakaroon ng ano, bottleneck sa area dahil sa ginawang single lane na lang pagdating dito na area. So mga nakapisto, mga kapulisan, napakarami, kabilaan. Pero madalas talaga dito sa area na to dito, makikita mga kapulisan, you know, Orchid Hills, sa ilalim ng tulay, may mga nakapwesto. Meron pa sila ano, mga CCTV camera, napakarami. Ang gaganda ng ano, no, mga ano na, mga equipment, mga kagamitang ginagamit nila para lang talaga mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos yung ano, nung nakita natin sa mga report, no, sa mga mainstream media, is yung parang may ano, parang ano, radar yata yun na kahit nasa ilalim ng ano, nasa ilalim ng lupa, madidetect nila kung may tao. Ayos di ba, ang galing, no? So sana gamitin din nila yan sa pagtugis sa mga kriminal, like ibang kriminal, no? About Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa naman talaga natin masabi kung ano talaga, kung kriminal na siya kasi hindi pa nga siya convicted, di ba? Tama ba ako? Di pa ba siya convicted? Allegations pa lang, di ba? Yan ang mga dismissed cases. Ayun, no, nakikita natin dito yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na parang ano, parang radar na kahit daw sa pinakailalim ng ano, ng lupa ay madidetect kung mayroong tao. Ano natin, men in uniform, nakaantabay sila sa labas ng Kingdom. Makita natin yan mamaya, zoom in natin. Yan, yung parang ano yan, hugis plato. Tapos yung mga, may mga media man, no? Ang daming pa rin ano, nakaantabay pa rin pala na naka-live. Ano ba yan, live streaming ba yan sila? May mga naka-ano din, no? Naka-posisyon ng mga mainstream media yata yan kasi maganda yung mga camera equipment nila. Tapos mga kapulisan naka-forma din lagi. Nice one, no? Ang ganda ng mga equipment. So yun yan, no? Yung parang detector, radar.
So yun yung parang makakadetect talaga siya ng tao underground or below how many meters no feet below the ground. Tapos meron sila itong CCTV camera, you know. Yung CCTV camera na yan, nasa-zoom in, zoom out yan no? Nangahabol. Asa na yun yan. Philippine National Police. You know, meron tayong nakausap na police dito. Ang sabi nga niya ay so kinonfirm ho natin kung si Pastor Apollo Kibuloy ba talaga ay convicted criminal na ba talaga siya. So ang sagot ni Ma'am and Sir na nakausap kong mga police ay hindi pa siya convicted criminal, kundi siya pa lang ay nakitaan lang siya ng probable cause. So tinanong natin yung ibig sabihin ng probable cause ha. So ako ay pagpasensyahan nyo na, gawa nung hindi naman talaga tayo ganoon ka matalino no, lalo na sa English. So ang sabi nga ni Ma'am Inser kanina na police na nakitaan daw, kasi tinanong ko no, kinumpirma ko lang kung convicted criminal ba si Pastor Apollo Kibuloy o kung allegations pa lang, bakit siya kailangan talagang hulihin no, dakpin, kailangan siyang arestuhin ng ganyan ka malupitan. So ang sagot ni Ma'am Inser kanina is dahil nga daw sa tinatawag na nakitaan daw si Pastor Apollo Kibuloy ng probable cause. So anong ibig sabihin ng probable cause? So syempre Wikipedia is our friend as always. Yan, probable cause is reasonable grounds for making a search, pressing a charge. Warrants allow police to detain people but not handcuff and search them without probable cause. So ibig sabihin pwedeng hulihin pero hindi ma-handcuff no, hindi mapupusasan. Tama ba? Okay, so pasensya na. So yun yung pagkakaintindi ko no. So huhulihin lang no, i-detain pero hindi daw pwedeng pusasan. Tama ba? But not handcuff. Tama ba handcuff? And search them without probable cause. Yun. Tapos ibig sabihin para Apollo Kibuloy pala kung mag-voluntary surrender siya or ibig sabihin na huli siya, makuha siya ng ng mga kapulisan. So pwede nang simulan ang paglilitis. Yun no. So kabali siya. Hindi pa siya convicted criminal no. Hindi pa siya napatunayan no na siya ay nagkasala sa batas, pero yun lang, nakitaan lang siya ng probable cause. Kaya siya, tapos yun na pa, the moment na maaresto siya, doon na masisimulang kanyang idepensa ang kanyang sarili sa hukuman, saka sa korte no. So pwede na siya mag-hire ng kanyang mga magaling na abogado. At pagdating naman sa mga kapulisan, tinanong naman natin sila yung kanang side naman kung kumusta no. Kung syempre may mga karahasan nga 'di ba na mga nababalita. Yan na nga pagkasahang pagpasok no sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, tapos to the point na nagkaroon ng tear gas, tapos mayroong namatay no. Hindi ko alam kung anong rason bakit namatay. Baka siguro walang tulog, 'di ba? So inatake sa puso, ano pa bang mga rason bakit sila nawala ng buhay. So yun, bali ang sabi naman ng mga kapulisan, talagang sila sumusunod lang talaga sa court order no. Hindi sila sumusunod sa boss. Wala silang hindi daw sila sumunod dahil sa boss, meron pinaka big boss, kundi ang sinunod nila is yung pinaka court order no. So yun na nga, bali nakita yun na nga, search warrant and pursuant mga ganun no. So ibig sabihin sila patas pa rin ang ginagawa nila pala. So tayo naman ng mga outsider, hindi tayo mga member ng Kingdom of Jesus Christ, at civilian lang ho tayo. Yun lang no, masid-masid lang ho tayo, nakikinig lang ho tayo ng mga balita. Tapos syempre wag din tayo masyadong para sa akin no. So it's okay no talaga. I highly recommended na magtanong-tanong, makiusyoso, makiusisa sa both parties no, both sides no, sa tropa ng mga kapulisan, sa side ng mga kapulisan, tsaka sa mga Kingdom of Jesus Christ members. So parehas walang mali, normal lang siguro sa mga taga Kingdom of Jesus Christ KOGC members na mapakita ng resistance no. Syempre sila din yung parang na-oppress din sila, diba, na nakakaramdam sila ng oppressions no, nakaramdam sila ng medyo panggigipit, kung ano man ang tawag nila doon, anong term nila or ano yung interpretation nila sa ginagawa. Pero syempre yun na yun no, yung pinasok yung pinaka premises ho talaga ninyo. So na yun no, parang operation or parang siya ang tawag dyan, basta napaka-tensionado nun, nakaka-trauma yun.
premises mo yun, pag-aari nyo yun, no? Private properties, bro. Dahil nga sa ano, search warrants operations na nanggagaling sa tawag nito, Supreme Court ba? Tama, sa court. So dahil mayroong court orders, dahil nga nakita ng probable cause na yan na nga ang allegation, so yun, pinapahuli. Tapos sa kapulisan naman, ang sabi naman talaga ng mga nakausapang pulis kanina is ano na talaga, sumusunod lang sila sa court order. Wala silang ibang intensyon, hindi sila manakit, wala, kundi ang saka ay mahuli lang talaga si Pastor Apollo Kibuloy, makuha nila. And after nun, wala na, tapos na, no? Tapos na yung ano, yung issue. Back to normal na. Ibig sabihin na magiging okay na. So dito sa scenario na to, hindi lang naman kasi Kingdom of Jesus Christ members ang mga nahihirapan, maging ang mga tao na rin, no? Amin ng mga kapulisan ho natin. Di ba? Tao rin yung mga yan, di ba? Yung mga pulis. Kawawa din sila eh. Kung kawawa yung mga ano, yung mga Kingdom of Jesus Christ members, kawawa rin yung mga kapulisan. Kasi nga, although kahit sa pasabihin natin na sanay ho sila sa meron na silang training na walang tulugan, kulang sa tulog, di ba? Natutulog kung saan saan. Pero still, ano pa rin, no? Parang hindi pa rin talaga nila deserve na parang yung ganun, di ba? Yung ganun yung magiging hitsura. Nakita ko niyo sa mga video, sa mga picture, sa mga post na nagsisirculate online. Di ba, na kung saan saan natutulog sila, walang masyadong ano, walang tamang higaan, walang maayos na kumot o ano pa man. So yun lang siguro, that's all for this video. So ngayon naintindihan ko na, no. So hindi pa talaga siya convicted si Pastor Apollo Kibuloy. Nakitaan lang siya ng probable cause, kaya siya binabaan, no, ng ano, ng warrant of arrest ng ating ano, Korte Suprema or ng ating court, kung ano mga uri ng court ng ang nagano, kung Supreme Court or Court, Trial Court, Regional Trial Court, Municipal Trial Court, di ba maraming court sa Pilipinas. Anyway, so yun lang, naintindihan ko na, no, na hindi siya, no, hindi pa siya convicted criminals, kundi allegations, and nakitaan lang siya ng probable cause, kaya ganyan ang sitwasyon ngayon. Talagang huhulihin siya. Tapos padating pala sa ano, sa 10 million na pabuya reward money sa mga makahuli. Just in case na pulis yung makahuli ay hindi daw yun talaga mapupunta sa pinaka-head. For example, yung head nila dito ngayon si Tory, di ba? So hindi daw mapupunta kay Tory or kahit kanino mang pulis, kundi mapupunta daw sa pondo ng pulis, parang funds. Di ba yung ano sa kapulisan, kapag ka meron nagpiyansa, di ba, ang piyansa na or yung bill funds, di ba, parang mapunta daw pala yun sa ano, sa funds, no, sa PNP funds. So ganoon din ang 10 million mapupunta sa PNP funds. Tapos kung meron naman daw civilian na makakahuli, so yun daw talaga yung makakatanggap. So for example, ako ang yung abang lingkod, no, mahuli ko si Pastor Apollo Kibuloy, ako yung makakakuha sa kanya. So automatic sa akin may ibigay yung 10 million pesos. So that's all for this video. Thank you for watching. Dito pala tayo sa labas ng ano,